Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Dante Amento. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. LPG may bawas presyo na mahigit 2 piso kada kilogram at halos 2 piso naman sa bawat litro ng Auto LPG ngayong araw. Ilang produktong petrolyo may rollback naman sa susunod na linggo. Bus timer inilagay sa mga istasyon ng EDSA Carousel matapos o para sa maayos na pagbaba at pagsakay ng mga pasahero. 2 hanggang 4 na bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre. Malaki ang posibilidad na maglandfall ayon sa Pag-asa. At 4 na rehiyon sa Ukraine, opisyal ng inangkin ng Russia. Magandang balita, sa pagsisimula ng buwan ng Oktubre, nagpatupad po ng bawas presyo ng liquefied petroleum gas ang ilang kumpanya ng langis. Batay sa anunsyo ng Petron at Phoenix Petroleum, epektibo ngayong araw ay magbabawas sila ng 2 pesos and 55 centavos sa kilogram ng LPG. Katumbas po yan ng 28 pesos na bawas presyo sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG at 1 peso and 43 centavos sa litro ng Auto LPG. Samantala, posible namang magkaroon ng halos piso sa presyo ng kada litro ng diesel at gasolina sa darating na linggo at mahigit piso naman sa kada litro ng kerosene. Posible pa itong magbago depende sa resulta ng kalakalan kahapon. Naglagay na ng timer sa 13 istasyon ng bus sa EDSA Carousel para sa mas maayos at mabilis na pagbiyahe. 30 segundo lamang ang ibinibigay sa kada bus para magbaba at magsakay ng mga pasahero. May sensor sa kada istasyon na kapag natapat ang bus ay mag-activate na ang mga timer. Pabor naman dito ang ilang driver at pasahero na nakapanayam ng UNTV. Opo, pabor ako dun, sir. Para sa makakabuti sa nakakarami. Sa pagbabiyahe namin, kailangan naka-record din at saka walang mga pasahero na reklamo kahit libre sakay. At saka importante din sa daan namin, yung mga ganun. Naka-monitoring dahil sa gawa sa LTFRB. Sa tingin ko po, makakatulong naman po. Kasi po, yung bus timer po is para rin po ma-reduce yung oras po ng mga tao. Then, yun lang po. Pabor po. Kasi naging disiplinado yung mga tao. Sa bus, naging rin sila, hindi sila nagsisiksikan yung mga tao. Hindi nag-una-unahan. Para mas maayos naman yung daloy ng bus. Parang mas mauorasan na nila yung pagsakay. Inilabas na ng Land Transportation Office o LTO ang resulta ng kanilang joint investigation ng Department of Information and Communications Technology hinggil sa umano'y inside job sa mga computer na ginagamit ng LTO sa kanilang mga opisina na naging dahilan ng pagbagal ng kanilang online services. Samantala, inianunsyo ng LTO na target na rin itong makapaglunsad ng online license renewal pagdating ng Disyembre ngayong taon. Ito ang balita ni JP Nunez. May ginawa po kaming investigation with the DICT. Wala naman pong nakikitang inside job o paglalagay ng mga sinasabi nilang malwares. Ang nakikita lang po namin, medyo naparami po yung transaksyon. Walang nangyaring inside job. Yan ang binigyang diin ng Land Transportation Office matapos ang kanilang investigasyon kasama ang Department of Information and Communications Technology. Sa naunang pahayag noon ng IT service provider ng LTO na Dermalag, sinabi nito na maaaring mayroong inside job sa LTO na naglagay umano ng mga malware o mapanirang computer software dahilan kaya nagkaroon ng pagbagal ng online services ng LTO. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Chofilo Guadis III, nagkaroon lamang ng pagtaas sa dami ng mga transaksyon sa LTO kada araw.
kasunod ito ng pagdagsa ng mga nakikipagtransaksyon sa kanilang mga opisina bunsod ng unti-unting pagluluwag sa restriksyon dulot ng COVID-19. Batay sa datos ng LTO, umaabot na sa 100,000 hanggang 120,000 ang mga nagpoproseso ng aplikasyon ng lisensya o rehistro ng motorsiklo at sasakyan kada araw. Dahil dito nagkaroon na nila ng adjustment ang IT provider ng LTO sa kanilang online system upang mapagsilbihan ang dumaraming mga aplikante sa buong bansa. Iyayari po yan hindi lang naman po sa LTO, kundi sa maraming ahensya po pag dumadagsa po yung tao. Dahil wala na po yung pandemic, nagdagsa ng tao sa LTO, dumami po yung transaksyon. Pagtitiyak ng LTO, maayos na ngayon ang kanilang serbisyo at hindi ito apektado ng naging pagbagal ng online system. Samantala, inanunsyo na rin ng LTO na sa ngayon pinaplano na nilang maglunsad sa Desyembre ng online renewal ng driver's license. Sa pamamagitan nito, maaari na ring mag-renew ng lisensya gamit lamang ang smartphone o anumang online devices. Pagkatapos po ng medical check-up, dire-diretso na ho yan. Pati po bayad, pwedeng gamitin natin yung mga online payment centers po natin. Pati ho yung pagkuha ng picture po, hindi na po kailangan pumunta sa LTO po. Gamit po yung ating mga cellphone. Meron namang mga facial features po tayo. Pag pinadala po natin sa LTO yun, makukuha na ho natin yung lisensya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Land Transportation Office ang pagpapaikli ng ilang requirements sa pagkuha ng Student Driver's Permit. Sa pagdinig sa panukalang pondo ng Department of Transportation sa Senado, kinwestiyon ni Senator Grace Poe ang anyay masyadong mahaba na 15 oras na mandatory theoretical driving course. Sagot ni LTO Chief Teofilo Guadis, pinag-aaralan na nila ang posibilidad na paiiklin ito sa 7 oras. Gayon din ang pagpapaikli sa 3-day seminar ng 7 hanggang 8 oras na lamang. Gayunpaman, naniniwala si Guadis na dapat manatili ang requirement na 8 oras na driving lesson. Dumalo kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anibersaryo ng Social Security System o SSS. Nangako ang Pangulo na tutulungan ang state insurer upang ito ay lalong maging produktibo sa pagsiserbisyo sa bayan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. As your President, I assure you that I commit myself to every initiative that will improve the efficiency and productivity of the SSS and thereby improve the lot and welfare of our people. Nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Social Security System o SSS. Ito ay upang matiyakkan niya na magpapatuloy na maging epektibo ang state insurer sa pagtulong sa gitna ng pagbangon ng bansa mula sa pandemya at sa sitwasyon sa ibang mga bansa na nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, kung mananatiling matatag ang state insurer, nakakakita siya ng mas magandang kinabukasan, hindi lamang sa mga miyembro nito kundi sa buong bansa. Kinilala rin ni PBBM ang naging papel ng SSS sa pagtulong sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Since this new administration began, the implementation of the Contribution Subsidy Provider Program, inaalalayan natin yung mga hindi masyadong makapagbayad at naghahanap tayo ng paraan para hindi naman sila na masyadong mabigat ang kanilang hinaharap na pangangailangan, especially during the pandemic. Also the flexible payment scheme for fishermen and farmers. Alam naman natin na dito sa pandemyang ito, sila talaga ang tinamaan ng husto. Sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa 65th anniversary ng SSS, pinangunahan rin niya ang paggagawad ng parangal sa mga personalidad at institusyon na naging kabahagi ng state insurer sa kanilang paglilingkod bayan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Oktubre.
Ayon sa Pag-asa weather forecaster na si Benison Istareha, tatawagin ang mga bagyong ito na bagyong Maymay, Neneng, Obet at Paeng. Ngayong buwan, anya ay malaki ang posibilidad na maglandfall ang mga nasabing bagyo. Kung mapapansin po nyo ito sa ating imahe, meron tayong mga linya na maninipis. Ito po yung mga bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility tuwing buwan ng October simula 1948 hanggang 2017. Habang ito namang makakapal na linya, ito yung tinatawag natin na average tracks o yung tipikal na dinadaanan ng mga bagyo tuwing buwan ng October. Kung mapapansin po nila, ilan sa mga bagyo na pumapasok dito po sa may silangan ng Northern Luzon, galing po dito sa may Pacific Ocean, may tendency na lumihis or mag-recurve patungo sa may North Pacific Ocean. Pero may mga instances din po na yung mga bagyo dito po sa may silangan ng Southern Luzon and even Visayas ay naglalandfall or kumikilos pa west-northwest patungo dito sa malaking bahagi ng Luzon and even Samar provinces. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan for this month dahil mataas ang tsansa na naglalandfall ang mga bagyo dun sa mga nabanggit natin na lugar. Meron din mga isolated cases na nabubuo mga bagyo sa may Philippine Sea dito sa may pating silangang parte ng Visayas and Mindanao at posible rin po ito maglandfall at didiretso west-northwest patungo ng Caraga region at naapektuhan na rin ang mga ating kababayan sa may Visayas at Palawan. Umakyat na sa 165 na mga paaralan sa ilang lugar sa Luzon ang napinsala dahil sa pananalasan ng Bagyong Karding. Kaugnay nito, muling pag-aaralan ng Department of Education ang mga disenyo ng mga paaralan na itinatayo upang matiyak na kaya nito ang anumang kalamidad tulad ng malakas na bagyo at lindol. Ito ang balita ni Janice Inhente. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa epekto ng mga nagdaang kalamidad gaya ng magnitude 7 na lindol sa bahagi ng Abra na sumira sa higit 400 classrooms sa mga eskwelahan sa ilang lugar sa Northern Luzon, nadagdagan pa ang mga eskwelahan na nagtamo ng infrastructure damage o pinsala sa nakalipas na pananalasa naman ng Bagyong Karding. Sa tala ng Department of Education, as of September 30, umakyat na sa 167 na mga paaralan ang nagtamo ng infrastructure damage kung saan 386 classrooms sa mga eskwelahan na ito ang totally damaged. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, aabot sa 1.17 billion pesos ang pondong kakailanganin para sa pagpaparepair ng mga nasirang paaralan dulot ng Bagyong Karding. Right now, we are already starting to download we are looking to download funds dun sa ating mga regions para po masimulan na yung kailangan gawin upang magkaroon ng temporary learning spaces or other interventions. But this is a developing situation, so we'll have to monitor po talaga kung ilan yung magagawa at kung magagawa natin yun sa lalong madaling panahon. Bukod sa mga nasirang paaralan, hindi rin magagamit pa sa ngayon ang higit sa 70 paaralan dahil kasalukuyan itong ginagamit bilang evacuation center. Kaya naman, suportado rin ang kagawaran ng iminungkahi ni Department of Social Welfare Secretary Erwin Tulfo sa pamahalaan na makapagtayo ng permanenteng evacuation centers upang hindi na maabala pa ang pag-aaral ng mga estudyante. Although pumapayag pa rin tayong gamitin yung ating mga paaralan as immediate evacuation sites, pinapayagan lang natin yan for a maximum period of 15 days. So kung merong mga permanent evacuation centers, talaga pong makakatulong yan sa atin para po hindi na o-occupy yung ating mga paaralan at naaantala yung pag-aaral ng ating mga learners. Samantala, pinag-aaralan na rin ng kagawaran kasama ang Department of Public Works and Highways ang mga disenyo ng mga school building upang maging matatag ito sa tuwing may mga bagyo o anumang kalamidad. Ayon kay POA, nakikipag-ugnayan na rin sila sa ilang partners nito mula sa private sectors at organizations para sa pag-improve ng mga gusali ng eskwelahan. Pinag-aaralan na po nila kung paano natin may improve yung school designs natin para maging disaster resilient po siya. Ngayon po, pag meron na pong malalabas na bagong design, kasi meron din po tayong MOA with DPWH that is set to be renewed soon. So, dun po natin din ipapasok yung mga detalye para po
masigurado natin na yung mga itatayong mga paaralan po natin ay up to spec and also disaster resilient. Sa pagdinig sa Senado sa pondo ng DepEd noong Huwebes, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na isa sa kanilang tinitignang solusyon sa ngayon sa kakulangan ng magagamit na classroom ay ang pagpapalakas ng blended learning program. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng medical consultation at namamahagi ng mga gamot ang grupo ng medical authorities ng Tanay Rizal sa ilang residente ng Santa Ines, Rizal at Barangay Lumutan sa General Nakar, Quezon dahil sa mga katutubong dumagat na nagkaroon ng diarrhea matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding. Ito ang balita ni Alan Manansala. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi at halos 40 pang mga katutubong dumagat na tinamaan ng diarrhea sa bulubunduking bahagi ng Sitio Nayon, Santa Ines, Tanay Rizal at Barangay Lumutan, General Nakar, Quezon. Sa ulat ng Municipal Health Office ng Tanay, namatay ang isang 50 anyos na lalaki at 22 anyos na babae. Nasa lugar na ang team ng Municipal Health Office para magsagawa ng medical consultation at namahagi na rin sila ng water sterilizing tablet. Base sa isinagawang investigasyon ng Municipal Health Office ng Tanay, nagsimulang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi ang mga pasyente matapos manalasa ang Bagyong Karding. Pinayuhan ng mga katutubo na pakuluan ng mabuti ang kanilang tubig at panatiliin ang kalinisan. Naghahanda na rin ang tanggapan sa ipapadalang inuming tubig sa Sitio Nayon. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging epektibo na ang moratorium sa amortization ng mga agrarian reform beneficiaries sa oras na maipaskil ang implementing rules and regulations na nilagdaan ng Department of Agrarian Reform at Land Bank. Isusunod naman ngayon ang pagpapasa ng isang batas para tuluyang ibigay na lamang sa mga beneficiaries ang lupa ng libre. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ipapaskil na lamang sa Official Gazette at ilalathala sa mga periodiko ang administrative order na nilagdaan ng Land Bank at Department of Agriculture. Tutukoy nito ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB na makakasama sa mga hindi muna obligatong magbayad ng hulog sa lupang naipagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Ayon sa DAR, nasa 655,000 ang makikinabang sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na moratorium sa amortization. Nangangahulugan nito ng 1 bilyong pisong hindi makukolekta ng DAR sa loob ng isang taon kasama ang interest at penalty. Pero nilinaw ni Yusek Marilyn Barua Yap na hindi naman nila pipigilan ang mga gustong magbayad. Suspendido lang anya pansamantala ang pagbabayad at hindi pa ito tuluyang pinatatawad. Kasi may mga iba gusto nang pabilisan yung pagtititulo So gusto lang nilang bayaran. Ayon sa opisyal, hindi kasama ang mga may kaso o lumabag sa kondisyon gaya ng ibinenta sa ibang lupa o kaya hindi naman binungkal o pinagyaman ang lupa. May proseso doon ng ma-disqualify sila and then maghahanap ng ibang qualified beneficiary. Kung nandun ka sa listahan na yun ng disqualified, siyempre, hindi ka kasama sa moratorium. Sa pamamagitan ng moratorium ay mabibigyan ng daan ng Kongreso para magpasa ng batas para sa condonation o tuluyang patawarin o hindi pabayaran ang lupang naipamahagi ng DAR. Ayon sa kagawaran, kung magiging batas ang condonation ay nasa 58 billion pesos ang halaga ng pautang na di nakokolektahin ng DAR. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, bentahe ito sa mga magsasaka dahil magagamit nila sa pagtatanim ng palay, ang halagang sana ay ihuhulog sa lupa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga mambabatas na maibalik ang ilang tinapyas na panukalang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa ahensya, maapektuhan ito ang ilang proyekto na makatutulong sana sa pagpapabilis ng mga serbisyo sa publiko gaya ng passport appointments. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
out of the 803,000, meron pang 300,000. But in the next few weeks, as we continue to modernize the system, we should be able to open another 300,000 po sa passport. Magbubukas ng karagdagang slots ang Department of Foreign Affairs o DFA para sa passport appointments para sa mga Pilipino. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, sinabi ni DFA Assistant Secretary Henry Bensurto na nasa mahigit 800,000 slots ang idinagdag ngayong buwan hanggang Disyembre matapos ang pagsasaayos sa computer system nito. Pero hiling ng ahensya, maibalik ang ipinanukala nilang pondo para sa ilan pang proyekto na hindi na-aprubahan sa National Expenditure Program para sa susunod na taon. Kabilang na riyan ang 136 million pesos para maipagpatuloy ang Temporary Off-Site Passport Service o TOPS na hanggang Disyembre na lamang ngayong taon kung hindi malalagakan ng pondo sa 2023. Bukod dito, makaapekto rin ang natapyas na pondo sa pagpapagawa ng mga bagong consular office sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa 37 ang consular offices ng DFA sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang maapektuhan po yung aming abilidad magbukas ng bagong consular office. Second po, maapektuhan din po yung aming operation dito sa Manila kasi po maraming mawawalan ng trabaho. Dahil yung impact po nung cut na yun, yung mga contract of service that we recruited, including dun sa mga consular offices tsaka dito sa Asiana, dahil po sa cut, mawawalan po sila ng trabaho. Samantala, kinumpronta naman ni Senator Robin Padilla ang isang opisyal ng DFA kasunod ng kanyang pagtatanong kaugnay ng Mutual Defense Treaty at West Philippine Sea. Paano po kaya yan? Yung mga iba pong kababayan natin ay masyadong naniniwala na kapag tayo po ay inatake, kagyat, nandito ang Amerika. Pero doon po sa Defense Treaty, dadaan pa tayo sa Kongreso, magbobotohan pa sila. Don't be worried, Senator Robin Padilla, yung DFA at saka yung gobyerno handang ipagtanggol ang bansa kung sino man ang lulusob sa atin, maging sino man sila. Ang tatanong ko po sana, doon sa kaninang barumbado sumagot na undersecretary, paano niya i-implement sa gitna ng West Philippine Sea yung arbitral ruling. At kung sasagot po siya, ako po ay senador ng Pilipinas, galangin po niya ako. Hindi po nakakatawa. Mabuhay po kayo. Ang tanong niyo paano ni-implement yung tribunal award, tuloy natin i-implement yan in coordination with the other agencies. Kasi po, hindi lang DSA po nag-i-implement yan, kundi iba-ibang mga agencies. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, patuloy ang ginagawang pulong kasama ang Estados Unidos upang mabigyang linaw ang magiging implementasyon ng naturang kasunduan sakaling kailanganin. Nilagdaan ng Mutual Defense Treaty noong 1953 kung saan nakasaad ang pagsaklolo ng Pilipinas at Estados Unidos sa isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa Pasipiko. Sa huli, inaprubahan ng komite ang panukalang pondo para sa DFA na nagkakahalaga ng 20.3 billion pesos at pagdedebatihan sa plenaryo sa pagbabalik sesyon sa Nobyembre. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 13 trilyong piso ang outstanding debt ng pamahalaan ng Pilipinas noong Agosto. Ayon sa Bureau of Treasury, ito ay mas mataas ng 133.64 billion pesos kaysa noong buwan ng Hulyo. Sa naturang halaga, 8.94 trillion pesos dito ay domestic borrowings habang ang external debt naman ay nasa 4.08 trillion pesos. Lumaki ang utang ng Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Ngunit sinabi ng economic managers ng Marcos administration na nakatuon ng gobyerno na ibaba ang debt to GDP ratio nito sa ibaba ng 60% global standard. Opisyal nang inangkin ng Russia ang 4 na rehiyon sa Ukraine na kinubkob nito dahilan upang lalo pang umigting ang pagtuligsa ng mundo laban sa Moscow. Pinirmahan ni Russian President Vladimir Putin ang accession treaties sa isang seremonya sa St. George's Hall sa Grand Kremlin sa Kremlin Palace. Dito idineklara ni Putin na walang hanggang magiging bahagi ng Russia ang Luhansk, Donetsk,
Kherson at Zaporizhia regions. Ito na ang pinakamalaking annexation na nangyari sa Europe simula noong World War II. Samantala, ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nagsumite na ito ng isang fast-track application upang mapabilang sa NATO Military Alliance at hindi makikipagnegosasyon ng kapayapaan sa Russia hanggang si Putin ang nakaupong Pangulo. Nag-anunsyo naman ng bagong sanctions ang Estados Unidos, Britain at Canada laban sa Moscow. Muling nagpakawala ng ballistic missiles ang North Korea patungo sa East Coast araw ng Sabado ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea. Ito na ang pang-apat na pagkakataong naglunsad ng ballistic missile ang Pyongyang sa loob ng isang linggo. Dahilan upang umigting ang tensyon sa Korean Peninsula. Kasunod ito ng trilateral anti-submarine exercises ng South Korea, Estados Unidos at Japan. Gayon din ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa South Korea. Matagal nang ipinagbabawal ng United Nations Security Council ang anumang nuclear tests at ballistic missile launches. Naglandfall sa South Carolina, USA ang Hurricane Ian matapos tumama sa estado ng Florida. Hindi bababa sa 21 ang mga napaulat na nasawi sa Florida dahil sa pananalasan ng bagyo. Subalit may ilan ditong hindi pa kumpirmado ayon sa Division of Emergency Management ng estado. Naging isang tropical storm si Ian nang tawirin ang Florida, subalit bumalik sa Category 1 hurricane at bumilis ang pagkilos patungo sa South Carolina Biyernes ng umaga. Ayon sa US National Hurricane Center, taglay nito ang bilis ng hangin na 140 km per hour. Nagbigay na ng direktiba si US President Joe Biden na gawin ang anumang posibleng aksyon upang makapagsalba ng buhay. Umapilan na ang mga opisyal ng Georgia, South Carolina at North Carolina sa mga mamamayan nitong paghandaan ang nakaambang peligro dala ng bagyo. Naniniwala ang ilang US officials na hindi agad magagapi ang monkeypox outbreak sa bansa. Bagaman bumagal ang pagkalat ng nakakahawang sakit, laganap na ang virus at ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, hindi agad matatapos ang suliranin. Ito ang nakasaad sa isang ulat ng ahensya. Ganito rin ang sinabi ni Mark Lipsitch, Director of Science ng Disease Forecasting Center ng CDC. Bagaman nag-alinlangan itong sabihin na magiging permanente na ang paglaganap ng sakit, iginiit nitong mananatiling banta ang virus sa mga susunod pang taon. Mababa pa rin ang bilang ng mga nagpabakuna ng booster dose laban sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, pangunahing dahilan nito ay ang pandemic fatigue o pagkapagod ng karamihan sa pandemya. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Pag tinignan ho natin lahat ng efforts ng local governments natin throughout this week, lahat intensive. Resources had been used, lahat po ng sectors na mobilize natin. We have these different settings that we are implementing, but up until now, the uptake is very slow. Nananatiling kaunti pa rin ang nagpapabakuna ng booster dose laban sa COVID-19 sa kabila ng iba't ibang hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Sa datos ng Department of Health, sa nasa 73 milyong Pilipinong fully vaccinated na, mahigit 19 milyong individual pa lang ang nagpapabakuna ng unang booster dose. Katumbas ito ng nasa 24% ng mga populasyon na maaari nang tumanggap ng booster shot. Kahit ang patapos pa lamang na 5 araw na pinaslakas special vaccination days ng DOH, mababa pa rin ang resulta. As of September 29, umaabot pa lang ng mahigit 109,000 individuals ang nababakunahan ng first booster dose sa buong bansa sa ilalim ng halos 1 linggong kampanya. Malayo ito sa target ng DOH na 1.9 million individuals. Ang isa sa nakikitang dahilan ng DOH, I think just like in any part of the world, people have moved on. People have in their minds na
parang meron na tayong pandemic fatigue, kung saan ang mga tao are confident already with the first 2 doses na meron sila at apparently nagkaroon na rin sila ng sakit, so that boosts their immunity. Ayun po ang pinaniniwalaan at base po yan sa survey. Binigyan din ni Yusek Vergere na kailangan na ng booster shot ng mga kababayan nating fully vaccinated na dahil humihina na ang bisa ng mga bakuna pagkalipas ng ilang buwan. Tumataas po ang bilang ng mga fully vaccinated na nauospital sa ngayon because of COVID-19. And this is an initial indication that the immunity of the population is waning. Plano ng DOH na doblehin pa rin ang mga ginagawa nitong hakbang sa pagbabakuna ng first booster shot sa mas marami pang eligible population hanggang October 8 na tiyempo naman na ikasangdaang araw ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ring nananawagan ng DOH sa publiko na magpabakuna na laban sa COVID-19 lalo na mga wala pang booster shot. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maglalabas ng bagong guidelines ang Commission on Elections o COMELEC hinggil sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa sangguniang kabataan elections. Magiging mahigpit ang komisyon sa pagtanggap ng COC para sa SK. Ito ang balita. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa araw pa lamang ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa sangguniang kabataan election. Aalamin nila kaagad kung overaged o lagpas na sa edad ang mga kumakandidato. Batay sa batas, hindi dapat lalagpas sa 24 anyos ang isang kandidato sa SK sa araw ng eleksyon. May database ang COMELEC kung saan malalaman nila kung pasok ba sa age limit ang kakandidato. Paliwanag ni Garcia, ito ay para maiwasang maraming madiskwalipika pagkatapos ng halalan. We will nip the bud sa tip talaga, and that is yun po. We will refuse to accept the certificates of candidacy of those who are, from the face of the document, are really disqualified. Dagdag pa nito, may karanasan ang COMELEC na sa isang eleksyon umabot sa 4,000 kaso ang kanilang natanggap hinggil sa overaged na mga SK candidate. Kaugnay nito, pakiusap ng COMELEC na huwag nang magtangkapang kumandidato ang mga lagpas na sa edad dahil tiyak na hindi tatanggapin ang kanilang COC. Nagpapaalala din ang COMELEC na maaaring makasuhan ang mga magsisinungaling sa kanilang COC. Huwag na po ipilit, yun na lang po yung aming pakiusap. Para naman po, hindi rin kayo makasuhan ng perjury. Ay napakagaling ng aming commissioner ng in charge, dating city prosecutor ng Manila. Makakasuhan sila ng perjury dahil under oath at pinapanumpaan nila na sila ay 24 years of age on election day. Nakatakda ang paghahain ng COC ngayong taon sa October 22 hanggang 29, liban na lamang sa October 23 dahil araw ng linggo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa kustudiya na ngayon ng PNP ang 29 na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO workers na biktima umano ng human trafficking. Nailigtas ang 23 Myanmar at 6 na Chinese national sa Parañaque City kahapon sa pangunguna ng Philippine National Police. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa concerned government agencies para sa profiling ng mga biktima para sa proper documentation at disposition. Pinuri naman ni PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr. ang naging hakbang na ito ng PNP. Hindi pinagbigyan ng Taguig Regional Trial Court ang motion ng kampo ng TV host at actor na si Vong Navarro na manatili sa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Batay sa desisyon ng korte, bigo umano itong magbigay ng nararapat na dahilan upang bigyang katwiran ang pananatili sa NBI. Hindi rin umano nakapagpasa ng sapat na ebidensya ang kampo ng aktor na magpapatunay na manganganib ang buhay nito kung maililipat sa Taguig City Jail.
Ililibing na ngayong araw ang 4 sa 5 rescuers sa Bulacan na namatay sa kasagsagan ng Super Typhoon Karding habang nagsasagawa ng rescue operations. Bago ito, binigyang pagpupugay kahapon ang 5 rescuers na itinuturing na mga bagong bayani. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sinalubong ng water gun salute mula sa iba't ibang rescue group ang pagdating ng labi ng mga rescuers sa Bulacan na namatay habang nagtatangkang magligtas ng buhay noong kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Karding. Kasabay ng pagbuhos ng tubig mula sa mga bumbero, ang pagpatak ng luha ng mga nakikidalamhating kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho at mga kababayan sa mga itinuturing na bagong bayani. Kasama rin sa nagbigay pugay ang mga kapwa nila rescuers mula sa Central at Northern Luzon. Kahapon, binigyang pagkilala ang mga nasawi na sina Narciso Calayag, Gerson Resurreccion, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Justin Agustin. Minabuti ng lokal na pamahalaan ng Bulacan na tipunin sa isang lugar sa gym katabi ng Kapitolyo ang labi ng mga nasawing rescuer upang mabigyan ng pagkakataon na masilayan ng mga Bulakenyo at mabigyan ng pagpupugay sa huling pagkakataon bago sila ilibing. Tumanggap rin ng plaque ng pagkilala ang kanilang kamag-anak, kalaki pang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Laki sa certificate po of recognition sa ating mga bayani. Ito ay papasalamat at tingin natin sa pamilya ng ating mga bayani. Si Pangulong Bongbong, ay yun po, nagpapasalamat din tayo sa tulong na binigay niya. The Chinese Embassy, nagpunta dito, nagbigay ng tulong. The Philippine Chinese Chamber, the Chinese Embassy, maraming tumulong. Nagpapasalamat ang pamilya ng 5 rescuer sa pagkilala sa dedikasyon ng kanilang mahal sa buhay. Nakakatuwa po, nakakataba po ng puso. Pero bagaman po na wala siya, naging maganda naman po ang mga anak ay makakatapos sa tulong po ng mga nagbigay po ng eskola. Sana po lahat naman may natutunan sa nangyari na to para hindi po masayang. Sana po buksan natin yung mga opportunities para sa kanila. Like mga hazard pay, para sa kaligtasan nila. Sa 5 rescuer, ang labi ni Gerson Resurrection lang ang hindi nakarating sa public viewing, base na rin sa naging desisyon ng kanyang asawa. Ito ay dahil marami pa anya sa kanilang kababayan sa Santa Maria, Bulacan ang nagpaiwating na nais na makadalaw sa burol ng kanyang asawa. Ngayong araw, nakatakdang ilibing ang labi ni Narciso Calayag, George Agustin at Troy Justin Agustin, habang bukas naman sina Gerson Resurreccion at Marby Bartolome. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 4:28 na nagsasabi, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw po ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Dante Amento. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.